Telenovela PH, love, romance, fantasy, kwentong aabot sa puso at imahinasyon. Lucas at Althea Stories, Anino sa Liwanag, Episode 1, Ang Anino. Sa isang pribadong kwarto sa loob ng isang malaking mansyon sa Maynila, tahimik ang paligid. Masyadong tahimik para sa isang bahay na pag-aari ng isa sa pinakamayayaman at pinakakinatatakutan na pamilya sa bansa. Tahimik na nakatayo si Don Ricardo Monteverde, nakatalikod sa malawak na bintana. Sa labas, tanaw ang buong lungsod, mga ilaw, gusali, at buhay na walang kamalay-malay sa mundong kinatatayuan niya. Sa likod niya, may isang lalaking bahagyang nakayuko ang ulo. Si Miguel Reyes, kanang kamay, pinagkakatiwalaan, at matagal ng bahagi ng mundong hindi kailanman malalaman ng publiko. Dumarami ang galaw, malamig na sambit ni Don Ricardo. Hindi na tulad ng dati. May mga matang nakatingin sa bawat kilos ko, at lalo na sa anak ko. Hindi nagsalita si Miguel. Sanay na siya rito. Alam niyang kapag si Don Ricardo ay tahimik, mas delikado ang sitwasyon. Hindi alam ni Althea kung sino talaga ako, dagdag pa nito. At ayokong malaman niya. Isang saglit na katahimikan ang namagitan sa kanila. Pero delikado na, pagpapatuloy ni Don Ricardo. Kailangan niya ng bantay. Isang taong laging nariyan, pero hindi mapaghihinalaan. Dahan-daang nagtaas ng tingin si Miguel. May mairerekomenda po ako, maingat niyang sabi. Isang taong mapagkakatiwalaan, at handang ibuwis ang buhay kung kinakailangan. Huminto si Don Ricardo at bahagyang lumingon. Sino? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Miguel. Ang anak ko po, diretsyong sagot niya. Si Lucas Reyes. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang simpleng bahay na malayo sa marangyang mundo ng mga Monteverde, nakatayo si Lucas sa harap ng salamin. Tahimik. Walang emosyon sa mukha. 21 taong gulang pa lang siya, pero ang bigat ng mundo ay tila matagal na niyang pasan. Sa isang mesa sa tabi niya, may nakapatong na lumang litrato, isang babae ang nakangiti. Ang kanyang ina, tahimik niyang tinitigan iyon bago niya isinuot ang relo sa kanyang palso. Katok. Lucas, tawag ng ama niya mula sa labas ng kwarto. Kailangan ka ni Don Ricardo. Sandaling pumikit si Lucas. Hindi siya nagtanong. Hindi na niya kailangan. Paglabas niya ng kwarto, nakatayo si Miguel. Seryoso ang mukha, mas seryoso kaysa dati. May trabaho ka, sabi nito. Hindi basta trabaho. Naglakad sila palabas ng bahay, sakay ng isang itim na sasakyan. Habang bumibiyahe, tuloy ang paliwanag ni Miguel. May anak si Don Ricardo. Si Althea Monteverde. Hindi niya alam ang totoong negosyo ng ama niya. Ang alam lang niya, isa itong respetadong negosyante. Napakunot ang noo ni Lucas. Anong kinalaman ko? Huminga ng malalim si Miguel. Gusto ni Don Ricardo na may magbantay sa anak niya. Palihim, walang makakaalam. Isang anino, tahimik si Lucas. Iminungkahi ko ang pangalan mo, dagdag pa ng ama niya. Dahil ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko. Tumigil ang sasakyan sa harap ng mansyon ng mga Monteverde. Magpapanggap kang estudyante, sabi ni Miguel. Pareho kayo ng edad. Pareho kayong papasok sa parehong eskwelahan. Napatingin si Lucas sa malaking gate. Alam ng school ang lahat, dagdag pa ng ama niya. Dahil isa si Don Ricardo sa nagpatayo ng eskwelahang iyon. Tahimik si Lucas, pero sa loob niya, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. Hindi ka bodyguard, diin ni Miguel. Hindi ka security. Hindi ka anak ng kanang kamay. Sandaling tumingin sa kanya ang ama niya. Isa ka lang estudyante. Sa loob naman ng isang eleganteng kwarto, abala si Althea Monteverde sa pag-aayos ng gamit. Tahimik ang tugtog, puno ng liwanag ang paligid. Wala siyang kaalam-alam sa mga nangyayari sa labas ng mundo niya. Sa mga lihim, sa panganib, sa mga matang nagsisimula ng magmasid sa kanya. Althea, tawag ng kanyang ama mula sa labas ng pinto. May ihahatid ako sa iyo bukas. Ngumiti si Althea habang isinasara ang bag. Business trip na naman po ba, Papa? Tanong niya. Saglit na natahimik si Don Ricardo. Oo, sagot niya. Ganun na nga. Hindi niya sinabi ang totoo. At hindi rin niya sinabi na simula bukas. Hindi na mag-iisa ang anak niya. Sa gabi ring iyon, nakaupo si Lucas sa kama ng kwartong inihanda para sa kanya sa mansyon. Hawak niya ang isang folder. Mission details.
Target, Althea Monteverde. Role, Shadow, Personal Bodyguard. Cover, Transfer Student. Rule #1, huwag mahuhulog ang loob. Rule #2, manatiling anino. Isinara ni Lucas ang folder. Anino, bulong niya sa sarili. Hindi niya alam kung anong klase ng tao si Althea. Hindi niya alam kung anong klaseng buhay ang papasukin niya. Ang alam lang niya, simula bukas, ang mundo niya ay hindi na kanya lang. At sa isang iglap, dalawang mundong magkaiba ang liwanag. Ay unti-unting lalapit sa isa't isa. Madaling araw pa lang nang tawagin si Lucas papunta sa pangunahing bulwagan ng mansyon. Tahimik ang buong lugar, mga ilaw lang sa kisame ang nagbibigay liwanag sa malawak na espasyo, mga marmol na sahig, mamahaling painting, at mga matang tila laging may binabantayan. Sa gitna ng bulwagan, nakatayo si Don Ricardo Monteverde. Hindi siya nakaupo, hindi siya nakangiti, isang kamay ang nasa likod, ang isa'y hawak ang isang baso ng alak. Sa tabi niya, nakatayo si Miguel Reyes. Lucas, tawag ni Miguel, seryoso ang boses. Lumapit ka. Tahimik na naglakad si Lucas papalapit. Diretso ang likod, steady ang hakbang. Walang kaba sa mukha, pero sa loob niya, alam niyang ito ang unang pagsubok. Hindi siya agad hinarap ni Don Ricardo. Ilang segundong katahimikan ang lumipas. Anak mo, tanong ni Don Ricardo, hindi pa rin lumilingon. Opo, sagot ni Miguel. Si Lucas Reyes. Dahan-daang humarap si Don Ricardo. Matalim ang mga mata, tila sinusukat ang bawat galaw ni Lucas. Alam mo ba kung nasaan ka? Tanong niya. Opo, maikling sagot ni Lucas. Alam mo ba kung sino ako? Opo. Alam mo ba kung anong klaseng mundo ang papasukin mo? Hindi agad sumagot si Lucas. Saglit siyang tumingin sa ama niya, isang mabilis, tahimik na tingin, bago muling ibalik ang tingin kay Don Ricardo. Hindi ko po kailangang malaman ang lahat, sabi niya. Ang mahalaga po, alam ko ang gagawin ko. Bahagyang napangiti si Don Ricardo. Isang ngiting walang saya, matapang, sabi niya. Oh, walang muwang. Naglakad si Don Ricardo palayo, saka muling humarap. Bakit ikaw? Tanong niya. Marami akong pwedeng kunin. Mga sundalo, mga profesional. Sumagot si Miguel. Dahil po hindi siya mapaghihinalaan. Bata, estudyante. At higit sa lahat, huminto siya saglit. Anak ko, tahimik ang paligid. Lumapit si Don Ricardo kay Lucas, halos magkalapit na ang mukha nila. Kung sakaling mapahamak ang anak ko, malamig niyang sabi. Hindi lang ikaw ang mamamatay. Hindi natinag si Lucas. Alam ko po, sagot niya. Isang tingin ang ibinigay ni Don Ricardo kay Miguel. Subukan natin siya. Isang pitik ng daliri, mula sa magkabilang gilid ng bulwagan, may 4 na lalaking biglang lumitaw. Mabilis, tahimik, sanay, hindi pa man nagsasalita si Miguel, umatras na siya. Walang baril, sabi ni Don Ricardo. Gusto kong makita ang instinct. Hindi pa tapos ang salita niya nang biglang umatake ang isa. Mabilis si Lucas. Isang hakbang pailag, sabay hawak sa palso ng kalaban. Isang ikot, isang bagsak sa sahig. Ang ikalaway sumugod mula sa likod. Ramdam ni Lucas ang galaw kahit hindi siya tumitingin. Yumuko siya, pinaikot ang siko, tumama sa tadyang ng kalaban. Bumagsak. 2 pa ang natira. Sabay silang umatake. Huminga ng malalim si Lucas. Hindi siya nagmamadali. Hindi rin siya agresibo. Isa-isa. Isang sipa. Isang pag-ilag. Isang hawak sa leeg. Hindi para pumatay, kundi para pahintuan. Ilang segundo lang ang lumipas. Tahimik muli ang bulwagan. 4 na lalaking nakahandusay sa sahig. Nakatayo si Lucas sa gitna, hindi hinihingal, hindi pawis na pawis. Tahimik na naglakad si Don Ricardo papalapit. Hindi kagalit, obserbasyon niya. Hindi ka rin padalos-dalos. Tumigil siya sa harap ni Lucas. Pero tanungin kita, dagdag niya. Kung kailangan mong pumatay para iligtas ang anak ko, kaya mo ba? Isang mabigat na tanong. Sandaling natahimik si Lucas. Tapos, mahinahon niyang sagot. Kung iyon lang po ang paraan para mabuhay siya, gagawin ko. Walang emosyon, walang yabang. Isang katotohanang tinanggap. Tahimik na tumanggaw si Don Ricardo. Simula ngayon, sabi niya. Ikaw ang anino ng anak ko. Lumapit siya kay Miguel. Sa school magsisimula ang lahat, dagdag niya. Gusto kong wala siyang maramdaman. Walang takot, walang hinala. Muling tumingin si Don Ricardo kay Lucas.
Isang pagkakamali mo lang, babala niya. Isang maling desisyon, huminto siya, at lulunurin ka ng mundong ito. Tumango si Lucas. Opo, sa itaas ng mansyon, tahimik na natutulog si Althea Monteverde. Hindi niya alam na may isang taong pinili para maging anino niya. Hindi niya alam na simula bukas, may isang lalaking laging nariyan. Laging nagmamasid, laging handang samalo sa bala na hindi niya makikita. At sa mundong puno ng kasinungalingan, isang pag-ibig ang unti-unting mabubuo, na magsisimula sa isang lihim. Kung nagustuhan ninyo ang unang kabanata, huwag kalimutang i-like at i-share. Mag-subscribe sa Telenovela PH at samahan kami sa susunod na episode ng Lucas and Althea Stories. Anino sa Liwanag.